So yun na nga mga ka-positive, no? Ayan, magandang araw sa inyo. It's me, Daddy Vlog. Hello! So hindi ko nahahabaan tong intro to dahil ilang araw na akong pinapahirapan nito. Oh no! So i-share ko lang din itong gagawin ko ngayon dahil baka parehas tayo ng problema sa motor. Hirap na hirap ka na magtono, gaya ko. So ilang beses ko nang tinanggal kabit yung carburetor ko, chinek yung diaphragm, yung enricher, yung mga jettings, air and gas mixture, ayan. So ito pala yung problema. So, let's go! Going back sa ating project today, ayan, project singaw. So maraming klase kasi ng singaw mga ka-positive, no? Merong sa carburetor, merong sa head, meron din sa mga gasket. So iba-iba klase ng singaw. So sa akin, confident naman ako na okay yung kanyang head at saka yung block, no? Dahil inayos ko na siya regarding dun sa loose compression, no? Ngayon naman, nag-a-adjust ako ng air and gas mixture niya. So, gaya nga nasabi ko kanina, ilang araw ko nang hindi mapatinuto. Spark plug reading, laging black, dark brown. Ayan, pinakamalapit. Hindi siya talagang nagsusolid brown. Chinek ko na yung kanyang diaphragm, enricher, dito sa may gilid. Yung kanyang air and gas mixture. Ayan, so, ilang beses ko nang chinek din. Nilinis ko na rin yung kanyang mga jettings, main, tsaka yung slow. So, umaandar naman siya, pero yun nga, no, yung mga senyales na napansin ko sa kanya, una, malakas sa gas. Pangalawa, napakabilis uminit ng makina. Then, pangatlo, ang hirap ito, no. Baka parehas tayo ng sitwasyon, hindi mo lang din napapansin na ito pala yung problema, no. Minutes later. Ayan, so yun na nga mga ka-positive, no. Ayan, sorry na tagalan. Tumapong kasi yung gas nitong carburetor. So chinek ko lang yung diaphragm. Pag nababad sa gas yung main diaphragm, mag-expand siya. So magiging pangit na yung play niya. Going back, ayan, so ito na yung manifold na stock. Then ito naman yung galing kay Sir Jojo, no. Kay Boss Jojo, ayan, maraming salamat. Shoutout sa'yo. Same na same lang sila, no. Aftermarket, malamang sa malamang. Bukod dun sa napansin ko, yung kanyang diameter ng manifold. So, ito yung stock. Ayan, sinukat ko na siya kanina. Nasa 22 mm. At dito naman, sa bigay ni Boss Jojo is nasa 25. So, lamang ng 3 mm itong manifold, no. Then, ito na yung problem. Yung binabanggit ko sa inyo kanina, no. Sana kita sa camera. Ayan, no. So, kung mapapansin nyo, punit na siya. From dito, no. Ito kasi yung pinakamahalaga yung baba dahil dito umaagos yung gasolina. Punit na siya, so mahaba. Tingin ko kalahati na ng manifold rubber yung kanyang punit. Siguro dahil na rin katandaan, bukod doon yun nga yung tanggal kabit ko. Talagang natuluyan na siya. Huwag kayo iiyak. Ayan, so dito rin, no. Dito umaagos yung minsan yung gas. Kasi ito, putok na rin yung kanyang rubber dito. Bumili ako nung nabibili sa online na rubber manifold yung kagaya nito. Ayan. Since sira naman na to, itong stock na manifold rubber, siguro sa mga susunod na video tatanggalin ko na to. Tapos ito yung sasalpak ko. Ngayon kasi gusto ko din i-testing din tong binigay ni Sir Jojo. Ngayon ko lang din nalaman na 25 mm yung kanyang diameter. Pero dito is okay, swak na swak. Pasok na pasok siya. Ayan. Ayan, sok na sok siya. Yung sok ko, nagigigil no? Hindi. Pwede mo naman lagyan ng WD-40. Pero, ayan. Ayan, swak na sok siya sa stock carb. Stock carb, 24 mm. Ayan. Nga lang, nagbago lang siya dito sa ilalim. Gaya nga ng sabi ko kanina, ayan, yun yung mga senyales na namumroblema kayo sa pagtotono ng carburetor nyo at saka yung spark plug reading nyo. Ayan, so checkin nyo yung manifold. Okay din naman na given na matanda na siya, so kailangan ng palitan. Pumutok na siya siguro, dala ng init, tas bukod dun tanggal kabit ko rin. Meron din akong participation ng kasalanan. But anyway, yun naman, malalaman talaga naman natin kung ano yung sira hanggat di natin na-experience. Kabit ko lang to, then balikan ko kayo. Yun nga, no, konting share lang mga kapas. Kasi meron akong mga natatanggap na tanong regarding sa, yun nga, yung pag nasira daw yung kanilang thread. So, yun nga, yung mga tanong na... Saan ba ako? Yun nga, yung mga nagtatanong regarding sa thread.
dito sa kanyang manifold, no. So yung iba nagpapa-oversize ng M8 or M10, depende sa tornilyong meron sila. So ito kasi is M6. So ito yung i-share ko sa inyo mga kapasitive, no, yung nakakabit dito. Pag na-loose thread yung thread ng pang manifold, ayan, so wag nyo siyang ipa-oversize kasi sayang in a way na pag in-oversize nyo siya, malamang sa malamang pati itong i-oversize nyo rin, papamasin shop nyo kung wala kayong drill or wala kayong tools na pang palalakihan to, no. Tapos bukod doon, kailangan nyo ng pang-retread na malaki doon sa kanyang manifold. So meron tayong nabibili sa online, ayan, so DIY, do it yourself na retread. Ito, ayan, M6, kompleto na siya mga kapasitive, no. Nila naman, share ko lang din para at least makatulong sa inyo in case na namumroblema kayo at na loose thread yung inyong tornilyuhan sa may manifold, no. The next day. So yun na nga mga kapasitive, no. Ayan, sinundihan ko na. Yung motor ko at yun nga, okay na, no. Naikabit ko na yung kanyang manifold. At naitono ko na rin yung kanyang carburetor. Spark plug reading, goods naman siya compare sa dati. From black to dark brown, yan eh. Okay naman na brown. Na-share ko na rin sa inyo yung tungkol sa pag na-loose thread yung tornilyuhan dun sa may head niya, no. Sana nakatulong tong video na to, no, regarding sa singaw, especially sa mga nagdi-DIY ng Mio Sporty. At yun nga, no, bago ko tapusin tong video na to. Teka lang, patay ko muna to. So yun mga kapasitive, na bago ko tapusin tong video na to, I'm sure may mga curious sa inyo kung ano itsura ng stock manifold pag tinanggal yung rubber manifold niya, no. Ito yung itsura niya mga kapasitive. Sa mga gustong mag-convert ng universal rubber manifold, pag tinanggal nyo yung manifold ng Mio Sporty, yung stock niya, ganito kalaki. Ayan, ganyan kalapad. Tapos gagrinderin nyo na lang to. Ayan, yung part na to. Ayan, para pumasok yung universal manifold. Yung nabili kong rubber manifold, nasa 50 to 60 pesos. Ayan. Kasama na tong dalawang collar. Ayan. So, ganyan. Kasi may nag-PM kasi sa akin. Tinatanong niya kung ano itsura ng manifold pag walang rubber. So, syempre, na-curious din ako. Kaya pinakita ko. Ginawa ko na rin. Tinanggal ko na rin. Since, sira naman na yung rubber nitong manifold. So, pwede pa to. Pwede pa to. Ayan. So, huwag nyo itapon. Sayang. Pwede nyo siyang i-convert sa mga sporty, sa mga Wave 100 or Smash, yan. Sukat yung tornilyuhan niya. So, yun. Sana nakatulong mga kapasitive, no, regarding sa singaw ng manifold, no. In case pareho tayo ng sitwasyon or parehas tayo ng problema, sana nakatulong tong video na to. Lagi kong sinasabi sa mga nag-PM sa akin, tiyaga lang sa paghahanap ng problema, especially sa carburetor, manifold, singaw, ganyan. Makukuha nyo rin yan. So, yun muna sa ngayon. Please don't forget to subscribe. Kahit wala ng bell button. God bless. Stay safe. Peace out.